Pag may terrorism, may bombahan, hindi lahat ng Muslim, pero laging Muslim ang involved pagdating sa terrorism. Bakit ba? Ano ba pinaglalaban ninyo? Get the fuck out of the Philippines, motherfuckers. Itama ko lang yung mali mo na sinasabi mo ang Pilipinas ay isang Christian country at lumayas kami dito mga Muslims. At itatama ko din yung pananaw mong ignorante na sinasabi mo, bakit lahat ng mga terorismo ay Muslim, hindi man lahat ng Muslim. Pakain mo kaya ng bacon yan. Tingnan natin makakain yan. Hindi kaya ma-choke yung mga kupal na yan. Doktor na galit na gustong manakit at ginawan pa nga ito ng video about sa mga Muslim. Assalamualaikum, ako si Ibrahim Casey at sa video nga na ito itatama natin itong Islamophobia na naturingan pa naman Dr. Quack. Hindi ko alam kung saan doktor ito. Kung doktor ka man na hindi sa nangasar dahil kami nasa lahi din namin ng pagkaubos ng buhok sa ulo. Pero ikaw naubos ang buhok mo sa kung saan. Hindi ko alam bakit simple basic lang na kaalaman. Racist ka pa rin at may Islamophobia ka pa rin. 2026 na. High-tech na ngayon, may ChatGPT na may AI. Bakit hindi ka mag-research kung totoo man doktor ka? Tsaka isa pa, may bibigay din akong advice sa mga kapwa kong Muslim na yung iba na gumawa ng video, tumira sa kanya o comment o galit na galit sa kanya o nagbigay ng death threat sa kanya, may inshallah advice ako sa inyo sa last ng video na ito. So balik tayo sa topic. Yung sinasabi niya na ang mga terrorismo karamihan ay mga Muslim, hindi man daw lahat ng Muslim. Nakakatawa dahil ako high school pa lang ako, narinig ko na ito lalo sa Western. Yung kasabihan nila na not all Muslims are terrorists, but why all terrorists are Muslims. Hindi man daw lahat ng mga Muslims ay terorismo. Pero bakit daw lahat ng terorismo ay Muslim? Alam mo, nakakatawa yung mga ganitong sinungaling na tao. Why? Dahil itong mga tao, pinagtatakpan nilang katotohanan. Pero lahat available na ngayon. Go search kahit sa US, ilang percent lang ng pag-atake ng terorismo sa US ay nagkiklaim ng mga Muslim. The rest ay karamihan mga gawa ng hindi Muslim. Imagine mo yon. Kahit punta tayo sa Europe, halos lahat ng pag-atake ng terorismong pag-atake sa buong Europe ay gawa ng mga hindi Muslim. Dito mo sa statistic na ito, 99.3% ng pag-atake ng terorismo sa buong Europe ay gawa ng hindi Muslim. Tapos sasabihin mo bakit lahat ng mga terorismo ay Muslim? Imagine mo. At ito pa, sa buong mundo, sinasabing nasa 1.5 billion na tayo ngayon, no? Nasa 1 billion tayo ng mga Muslim sa buong mundo. At sinasabing nasa 150,000 lang ang mga nasa extremists or nakiklaim na sila ay mga Muslims na nasa grupong terorismo or extremists. Let's say like tinukoy dito Boko Haram or Shabab or ang iba pa, Al-Qaeda. Imagine mo sa dami natin, 1.5 billion Muslims. 150,000 lang. Tapos lahat yung billion na Muslim ay dahil lang sa action itong 150 na rebelde ay lalahati mo na kami dito na mga Muslim na naghahanap buhay lang, namumuhay katulad mo na normal. Kita mo, doktor ka ba talaga? Huwag mo naman kami palabasin na mas matalino pa kami sa iyo, Dok. Nakakahiya naman. Alam mo ko, ibabasihan ko na ang ugali dapat ng Kristiyano is katulad mo, ikaw. Then, lalahatin ko ba lahat ng mga Kristiyano dahil sa ugali mo lang? Hindi. Kasi yan, hindi naman turo ng Biblia yan, ugali mo eh. Diba? Yung bibig mo, diba? So, bakit ko lalahatin ang isang Hindu na mga Hindu sa India na sinisira ang mosque pumapatay ng Muslim? Bakit ko lalahatin ang Hindu sa buong mundo dahil lang sa action ng isang mga Hindu? Bakit ko lalahatin ang Buddhist dahil lang sa isang Buddhist na sundalo sa Myanmar na pumapatay ng mga Muslim? Bakit ko lalahatin ang Buddhist sa buong mundo? Bakit ko lalahatin ang mga Hudyo dahil lang sa ilang Hudyo na mga Zionismo na pumapatay ng mga Palestino kalahi namin? Pumapatay sa pamilya namin doon sa Gaza. Bakit ko lalahatin ang buong Hudyo sa buong mundo dahil lang sa action ng isang Hudyo? Alam mo, may kasabihan nga na terrorism has no religion. Ang terrorismo ay walang relihiyon, which is totoo. Kaya nga, may kasabihan na please, study Islam, not Muslim. Because Islam is perfect and Muslims are not. Pag-aralan mo ang Islam, ito yung perfect. Dahil ang Muslim, yung tao din kagaya mo na may pagkukulang siguro. At sa Islam, mismo na sa Quran, sa malapit na hulugan, sinasabi ng Allah, kapag ikaw ay pumatay ng buhay na walang justice, kumuha ng isang buhay ng isang tao ay para mong pinatay ang buong tao sa mundo. At kapag naman nag-save ka ng isang buhay ng isang tao sa mundo, ay para mong sinave ang buong buhay ng buong tao sa mundo o sanlibutan. Ganyang kahalaga ang buhay po sa amin. Pro-life po kami, Dok, kung alam mo lang. Ganyang kahalaga, ganyang kalaking parang parusa pag pumatay ang isang Muslim na isang buhay, kumuha ng isang buhay na walang justice. Parang yung pinatay ang buong tao sa sanlibutan.
Imagine mo gaano kalaking kasalanan yun. At tignan mo yung definition ng meaning ng terrorist at Muslim. Itignan mo sa Google, search, you are a doctor, go. Diba? Kailangan mo din gamutin ang sarili mo. Ang sarili mong Islamophobia. At let's go about sa speaking of ang Pilipinas ay daw ay Christian country at lumayas daw kami mga Muslim. Yes, lumayas kami. Punta kami sa Mindanao at ihatiin nyo at ibigay nyo sa amin ang Mindanao. Kasi kami, I'm originally, yung lola ko sa Sumbanga, Bacano. So, pinaglaban ng mga ninuno namin, kami po ay hindi nasakop sa Mindanao. Hindi nga dapat kami tinatawag Pilipino because we are never been slave under the name of King Philip. Hanggang ngayon, para tayong alipin na ang pangalan natin, under pa rin ang pangalan ng isang kings. Hindi kami po nasakop sa Mindanao. At isa pa, ang Islam po ay matagal na nasa Pilipinas, mas nauna pa sa Christian. Dahil ang Christian dumating dito ng 1500 sa Pilipinas. Samantalang ang Islam po ay dumating ng 1380 mula sa mga businessman ng mga Arabo na pumunta ng Malaysia, Indonesia at napadpad sa Pilipinas, na which is hindi pa Philippines ang pangalan nito noon. At lumaganap ang Islam sa mabuting pakikitungo nila at ugali. Kung ang Pilipinas po, nagulat din ako sa mga historia na buong Pilipinas halos masabing Muslim country noon dahil ang Islam ay umabot hanggang Luzon. Hanggat sa amin, sa Pangasinan, saan kami tumira, may nakita akong mga pangalan na kahit ang kalsada, Sulaiman, Prinsesa Orduha. At sa mga historian, may mga dato pala dito kahit sa Maynila, sa Tondo. So, may mga Muslims karamihan na pinilit lang na mag-Christian. Speaking ang Pilipinas ay Christian country, umalis po kami. Bigay mo sa amin ang Mindanao. Halos, give us our rights sa Mindanao na hindi kami nasakop. Pinaglaban ng mga lolo namin, mga ninuno namin. Dumating ang Spanish, dumating ang Hapon, dumating ang Amerikano, ay hindi nasakop ang Mindanao. Naway, sana gabayan siya ng Allah kung napapanood mo man ito. At konting pagtatama sa kinakalat mong mali at Islamophobia na tinatapon mo sa mga followers mo. At doon naman sa mga Muslims na tumira sa kanya, ang payo ko lang din is magaling tayo mangaral ng about sabar, pero wala tayong sabar. Sa sabar mo. May mas worse pa dyan, alam mo, pag naalala ko. Kahit samples lang tayo ng isang sahaba. Si Omar Khattab. Omar Khattab, halos 2 beses niya gustong patayin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halos yung napunong-puno na siya sa bandang huli. Dahil talagang lumalaganap ang dawa o na marami nagbumuslim. Na siya, punong-puno na, pupuntahan na niya. Hanggat sa inarang siya ng mga Muslim, nakipagbubugan na siya. Hanggat sa para lang tumigil, may nagsabi, puntahan mo lang yung kapatid mo dahil siya ay Muslim. Pinuntahan nga niya kapatid niya, pati kapatid niyang babae na nasampal niya dahil nakita lang niya na ito ay Muslim. At yung binasa niya, yung binabasa nito na Quran, lumambot ang puso niya at nag-Muslim. At simula nag-Muslim siya, ginabayan siya ng Allah, hindi na naging private ang dawa. Naging public na ang pagpapahayag ng Islam. Lumakas lalo na tuwa ang mga Muslims. At siya pa ay naging Amirul Mu'minin, leader ng mga Muslims, prince, namumuno. Yun nawala si Prophet Muhammad, peace be upon him. At mismo yung dinadaanan niya, kahit yung dinadaanan ni Omar Khattab, si Shaitan takot. Tingnan mo yung ginamit ng Allah na dating against siya sa Islam. At mayroon pang mas worse dyan. Yung pumunta sa masjid at umihi sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging reaction ng Propeta? Diba? Si Omar nga minsan may nag-iinsulto lang sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa palengke. Handang-handa na laging espada niya, talagang gigil na siya na bigyan lang siya ng permission ng Propeta, pupugutan na yung ulo. Ano inaano ng Propeta? Relax. Stop. Sabar. Ito, ang tito kung Muslim ka, bigyan mo ng Quran, paano mo, idawa mo, na naway gabayan yun, tao na, kasi may mas worse pa dyan noong panahon na makapanglait sa Islam at sa mga Muslim. So, nasaan sabar natin? Ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, lahat tayo magagat kahit ako, pero andun yung sabar. At andun yung pag-wise, hikmah, wisdom, na pag-approach mo sa mga ganitong klaseng tao. Na may matutunan ko dito, pakishare po. Maasalam at syukran. Allahu a'lam.